napanood ko yung yung mga pangyayari. May mali talaga doon kasi una, ang dami. Tapos may nasaktan na KOJC member. Tapos giniba yung paggigibayin yung bakod. Pwede namang kumatok doon sa pinto. Tapos sabihin, magandang umaga, pulis lang po. Meron kaming arrest warrant. Pero wala kaming search warrant. Arrest warrant lang. Pasok kami. Ganun lang. Ba't kinakailangan gibayin yung inayupak na bakod? Tapos nun, overkill masyado. Or read between the lines. Bakit iniisip nila nalalaban yung mga tao para kay Pastor Kibuloy? Ibig sabihin, may doubt sa utak nila na may tama si Pastor Kibuloy. Kaya nga, palpak yung na yon. Whoever is in charge should be relieved immediately to appease the people na hindi ganyan ang polis. Yun ang dapat gawin, damage control. Opo. Sa imahe ng PNP, damage control. Kasi mawawala yung pagtiwala ng mga tao sa PNP. And the truth about this nga, ako nga magbablog ako sa isang operation naman ng polis na nakinabang ang taong bayan. Alam niyo namang mali ang ginagawa niyo. Alam niyo ang buta-buta ang ginagawa niyo. Taong bayan ang pagsilbihan ninyo. Kung meron isang tao kayong gustong arestuhin niyo properly. No? Hindi yung ganyan. Pastor yung tao. Pastor. Walang yan. Magpapadala kayo ng batalyon. Anak ng tokwa kayo. Kakaya kayo. Damage control kayo, PNP. Something's wrong with you. Nagagalit ang taong bayan sa inyo. You better act quickly para hindi kayo mawala sa listahan ng tao ng mga institusyon na dapat pagkatiwalaan. Back to you. Hi guys, magandang umaga po sa inyo lahat mula Mindanao, Visayas at Luzon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa iba't ibang dako ng ating mundo. Ang ating mga kapwa Pilipino, ng mga OFWs sa iba't ibang dako ng ating mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po ay matutunghayan natin ang interview ni Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Ranger aka Commander Dado ng FGF. So dito ang mag-interview sa kanya ay si Sir Admar Belando at si MJ Mondihar at kasama dito si Coach Oli at si Boss Dada sa SMNI Nightline News. So dito itatanong nila, ang itatapik nila dito ay ang patungkol dun sa warrant of arrest na wala namang search warrant. So dito nyo matutunghayan yung mga tanong ng ating mga news anchor na si Sir MJ at si Sir Admar. Si Sir MJ nakatagpo ko na to na-face to face ko na to dun sa araw ng kagitingan at kwento-kwento doon. So syempre hindi naman ako nakipag na hi hello lang at ang pakay niya doon si Sir Dado that time. So ako kinig-kinig lang tapos nag-aantay kami ng mga makikilahok sa araw ng kagitingan nung April 9, araw ng kagitingan, Day of Valor. So tunghayan na po natin at magandang talakayan to guys. Itong interview ni Sir MJ at si Sir Admar at si Boss Dada at si Coach Oli. Kasama pala nila si Coach Oli doon. Pangalan ko pa. Tokayo, shout out. So ito po ay nasa kagandahan loob ng SMNI Nightline News. Maraming salamat po sa inyo. Subscribe na rin kayo sa kanila. Marami silang mga topic doon na talaga namang kapupulutan nyo ng aral at makikita nyo doon kung ano nangyayari sa
kapalibutan ng ating inang bansang Pilipinas. So, simulan na po natin. At bago po tayo magsapul, maraming salamat po sa aking mga subscriber at ang ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. So, simulan na po natin at komentuhan natin ng konti kung meron tayong kumbaga masasabi sa kanilang interview na to. So, ito na po. Todo itong ating pagbibigay ng balita at impormasyon at mga komento po sa mga napapanahong issue. Pero unahin na natin ito, isang retiradong sundalo, army official at isang political vlogger at security analyst. Siyempre, magaling ito para at least mabigyan pa tayo ng gabay kaugnay sa mga pangyayari po natin ngayon, lalo na yung nangyari din na paglusob, naka-full battle gear na paglusob doon po sa Kingdom of Jesus Christ. Walang iba, si former Captain Clemente Dado Enrique. Kapitan, magandang gabi. Admar Vilando, kasama si MJ Mandihar, si Boss Dada, si Coach Oli. Kapitan. Kapitan Dado, magandang gabi po sa inyo. Sir, ano po ang nakikita ninyo? Magandang gabi sa inyo lahat. Po, bilang sanay po sa law enforcement operations, bilang sa SCB po sa Army, mukhang gera yata pupuntahan ng taga PNP SAF nung paglusob nila sa mga compound ng KOJC. May nakita po ba kayong kalabisan doon? Ano po ba sa pantahan niyo, sir? Napanood ko yung mga pangyayari. May mali talaga doon kasi ang dami. Tapos may nasaktan na KOJC member. Tapos giniba yung paggigibayin yung bakod. Pwede namang kumatok doon sa pinto. Tapos sabihin, magandang umaga, pulis lang po. Meron kaming arrest warrant. Pero wala kaming search warrant. Arrest warrant lang. Pasok kami. Ganun lang. Ba't kinakailangan gibayin yung hinayupak na bakod? Tapos nun, overkill masyado. Ang doon, they were expecting people will fight back, magpapatayan, kaya gano'n sila karami siguro. Pinakita lang nila yung nervyos nila. Whoever is in command, pinakita nila, ninenervyos sila sa mga taga Davao, mga tao na lalaban sila to defend Pastor Kibuloy. So, read between the lines. Bakit iniisip nila na lalaban yung mga tao para kay Pastor Kibuloy? Ibig sabihin, may doubt sa utak nila na may tama si Pastor Kibuloy. Kaya nga, palpak yung na yon. Whoever is in charge should be relieved immediately to appease the people na hindi ganyan ang polis. Yun ang dapat gawin, damage control. Opo. Sa imahe ng PNP, damage control. Kasi mawawala yung pagtiwala ng mga tao sa PNP. And the truth about this nga, ako nga magbablog ako sa isang operasyon naman ng polis na nakinabang ang taong bayan. Ako yung nagda-damage control para yung taong bayan hindi totally sabihin, mga walang yan mga polis natin, mga hinayupak yung mga polis natin. Itong command ng PNP, dapat yun ang isipin. Yung chief PNP, dapat ang isipin, mali naman bata yung ginawa mo. Hindi dapat ganun. Mapapasama yung PNP. Pero kung yung authority emanates from the PNP, chief PNP, or Malacanang, may problema sila. Because ginagamit yung PNP na para maging gun. And masama yun. Kasi yung later on,
itong mga PNP, mga sundalo, itong mga, mga PNP, mga police, men in drugs, will somehow think in their heads, in their minds na may ginagawa silang mali. Lahat kayo nasa gobyerno, pakinggan nyo ha. Alam nyo namang mali ang ginagawa nyo, alam nyo ang buta-buta ang ginagawa nyo. Taong bayan ang pagsilbihan ninyo. Kung meron isang tao kayong gustong arestuhin nyo properly. No? Hindi yung ganyan. Pastor yung tao. Pastor. Walang yan, magpapadala kayo ng batalyon. Anak ng tokwa kayo, kakaya kayo. Damage control kayo, PNP. Something's wrong with you. Nagagalit ang taong bayan sa inyo. You better act quickly para hindi kayo mawala sa listahan ng tao ng mga institusyon na dapat pagkatiwalaan. Back to you. Thank you, Kap. So guys, kumentuhan natin ng konti. Yung ngayon sinasabi ni Sir Dado, ni Commander Dado, ay overkill naman talaga. Kung napanood nyo yung pinalabas na CCTV footages doon sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ, makikita nyo doon talagang may nag-aakyat, may tulay pa, aakyat pa doon sa bakod, yung mga ganun ba. So, tapos ang dami nila doon. Talagang, kumbaga, syempre, marami din ang miyembro ng KOJC. So, nagkagulo, marami nasaktan. Doon sa video na nakita natin, ay talagang overkill. Kung aanalisan nyo yung nangyari, meron nga namang mali ang ating mga kapulisan doon sa pangyayari nyo. Kasi, unang-una, warrant of arrest ang kanilang dala-dala. Pero, walang search warrant. So, bakit sila papasokin yung compound, magsiserve lang sila ng warrant of arrest. So, nakakalungkot po. So, kukomentuhan pa at maraming pang tatanong itong ating mga news anchor na sa SMNI Nightline News with Sir MJ, Sir Admar, at narito rin si Coach Oli at si Boss Dada. So, tuloy po natin guys. Shoutout po doon sa dalawang vloggers na si Boss Dada at saka si Coach Oli Tokayo. Shoutout po sa inyo. So, ituloy po natin. Uling punto bago ating mga partners. Ibig sabihin, pinahamak po ng somebody in command yung mga tao sa ground. Dahil siyempre, as law enforcers, you're trained to obey orders. Tama po ba? Yes. So, yung mga they're trained to follow orders na by way of chain of command. Pero, yung pinapakita do sa whole fiasco na yan, our people na mga in uniform, yung mga PNP natin, parang mga idiot box din no? Alam nilang mali yung order, alam nilang may order na siguro na authorize sila, pero bakit nila gagawin pa rin yun? Alam naman nilang mali Ba't ka magigiba? Damage to property, demanda kayo Kung ako yan, demanda ko kayo damage to property. Mga loko-loko. Hindi porke kayo police, kayo ang matutupad sa batas. Kasi yung batas galing sa konstitusyon. Yung konstitusyon galing sa taong bayan. Kaya you better exercise prudence, you better exercise restraint in doing something. Again, I would like to stress, yung uhulihin ninyo, yung merong warrant of arrest, pastor, may follower. What you're doing is just aggravating the situation. Kaya niyong kuhanin ng peacefully. Pero ngayon, ano nangyayari? Kung magsanib-sanib puwersa ang mga tao at bonggalit, sino naggawa nun? Di ba kayo, mga pulis? Kayo naging cause ng himagsikan, kung tatawagin nyo, revolusyon o pag-aaklas o kaya pag-ano ng mga tao. Yung natakot kayo, nalalaban, tignan nyo nangyari ngayon, lalong lalaban ang mga tao. So yun, back to you. Captain Dado,
Coach Oli po, kasi sinabi nyo na kasalanan din ito ng mga pulis dun na sa ground. Tapos, parang ito ay hindi na nila pwede i-justify. Connecta ko lang po doon sa sinabi ni Secretary Abalos na sinabi daw, di umano ni Pastor Kibuloy na hindi siya papahuli ng buhay. So it means na-justify niya kaya ganun karami yung dumating kasi nga yung sinabi ni Pastor Kibuloy. Tama po ba yung justification na yan or excuse na yan? Mali pa rin. Kasi nga ang polis, kayo nga ang polis eh. Kung baga sa kayo dapat ang nakakaintindi, iweway ninyo. Nagsalita yung pastor nang hindi siya magpapahuli ng buhay. O di, nagsalita siya, given yon. So kung may magpa-implement kayo ng warrant of arrest, you do not do a mamasap isang armado yung taong pupuntahan doon, nandun yung MILF. Magpadala ka sa 44, may backup kang 400. Patay lahat yung sa 44. Ganun ba in-expect nila? Pastor yung tao. Dapat nga, di ba, kahit sabihin niya, hindi siya magpapahuli ng buhay, at di maniniwala doon. Ano bang combat experience ng tao? Why would you assume na lalaban yung tao? Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, iwas siya, wala. Pastor yung tao, walang kapasidad. Napakatanga naman ng mga nag-iisip dyan, mga pulis na, sorry. Sorry sa CPNP, sorry sa'yo, may man, Sorry. Pero real talk lang. Real talk. Di academy graduate, patabi niyan. Si ano po nagsabi nun? Secretary Abalos po nagsabi nung statement na yon at sinabi nyo ay wala namang anumang combat experience ni Pastor Kibuloy. So pala sa tingin niyo hindi rin nila nabasa at hindi nila alam kung itong combat experience dapat marunong silang tumansya. Look, again, they are showing, tingnan niyo yung mga, you read between the lines and between yung videos, no? Ano pinakikita ng police? Number one, wala failure of intelligence. Ba't nila papasukin yung compound? Wala naman pala si pastor doon. Di ba failure of intelligence yun? Magpapadala ka na sandamakal ng tropa, magpaparesto ka, wala pa. Buti, wala naman yung huli nyo doon. So, hindi nila alam kung nasaan si pastor. Question mark, hindi nila alam. Baka sakali sila, baka nandoon, nagkakape, o natutulog, o naliligo. Baka gusto pa nilang huliin si pastor na ubo. Nako. Tapos ang pangalawa, pinakita nila, natatakot sila. Dapat ang nangyari dyan, yung pinakamataas na PNP, doon sa ground, doon mismo, ground zero, kumatok. Hello, good morning. Ako si Colonel ganito. Ako si Colonel Tamukyo. Ito, mayroon kaming warrant of arrest. Mawalang galang na lang. Pasensya na, ha? Trabaho lang kami. Kailangan natin, protektahan din si pastor. I-serve namin to para alam namin, sinasabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Pero, mas maganda to para kay pastor. Nandiyan po ba siya? Ngayon, kung sabihin wala, pwede ba papasok kami? Magdadala ko ng 2 tao para papasok kami. Di walang nagiba. Walang reklamo na nag-illegal search. Wala, palpak talaga eh. That operation was probably, pwedeng mali ako, done to show to the Filipino people na they had power. They had power. They can suppress you. They can frighten you na, huwag kayong lalabas sa gobyerno nito, kundi ganyan nasasakpitin nyo. Mali, mga bobo. Ang lalong tumitibay ang kalooban ng taong bayan. Lalong magsasanib-sanib puwersa lahat ng tao at organisasyon na may issue sa gobyerno. Back to you.
Ayun guys, komentohan natin ng konti. Kasi ang sabi nga ni Coach Oli ay sabi nga, hindi ako pahuhuli ng buhay. Napakaliwanag nun. Sinabi na rin yan ni dating Congressman Tevez, di ba? Hindi rin siya magpapahuli ng buhay kasi nga ay may threat sa kanyang buhay. So, same as dito. Narinig din natin kay Pastor Apollo C. Quiboloy na merong threat sa kanyang buhay pagka siya bagay pupunta doon sa hearing, kumbaga kung ano-ano. Alam naman natin ngayon, nababalita nga hindi namamatay sa bala, kundi namamatay sa sakit, nasagasaan, yung mga ganun ba. So, hindi naman kasi kung sinabing hindi ako pahuhuli ng buhay, ibig sabihin nun, hindi naman sila combatant para pagdadahan na, sige, padala natin ng maraming pulisyan kasi hindi pahuhuli ng buhay. Hindi mga combatant yan. Kagaya nga na sinabi ni Sir Dado, pwede namang makiusap. Halimbawa, doon sa KOJC, pakiusapan nila na kahit wala silang search warrant at isa-serve lang nila yung warrant of arrest, pwede naman sila makipag-usap Kung payagan sila, okay, di ba? Kaya lang, kung hindi sila papayagan, wala silang magagawa kasi wala naman silang search warrant So, yung pagsira ng mga iba't ibang, yung bakod, sabi nga ni Sir Dado, pwede kayong pwede kayong demanda ron damage to property. So, nasa pakiusap naman yan papayagan naman yun kung halimbawa, wala o naroon si Pastor Apollo C. Quiboloy sa loob. Just, lang naman i-present lang yung warrant of arrest. At saka sa ganyan mga warrant of arrest, talaga namang kailangan makita nyo na personal yung tao, kaya nga warrant of arrest nyo. So, di natin alam kung bakit napakaraming mga kasundaluhan na naroon. Ang naging dahilan nila hindi papahuli ng buhay. Parang inassume nila na, lalaban to. Pero hindi po ganun yun. Hindi naman sila mga combatant, miski mga member ng KOJC. Wala naman silang alam sa military tactics. Hindi naman sila combatant, hindi naman sila lalaban. May mga baril ba sila? May mga ba sila? Wala naman So sila nasa sila Kingdom of Jesus Christ nga kumbaga pananampalataya yung kanilang pakay doon dahil kumbaga sa yan simbahan nila, yan ay kapilya nila. So ba't ka magkakaroon diyan ng mga kumbaga mga private private arm? Di isang isang religious place yan religious group yung mga taong yun. So ituloy po natin guys. At yung nga pala, ang nagsabi si DILG Secretary, sabi ni Coach Oli, Tukayo, shout out. So, ituloy po natin. Ayun, napakaganda nung sinabi nyo, Kapitan Dado, doon sa SUP 44. Yung pong terorista na tinatago ng MILF, 44 lang yung pinadala nila, pero itong simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, SUP 500 yata yun, Kapitan Dado. So OA, yun po ba ang gusto nyo sabihin? OA? Yes, overkill yun, masyado, tsaka improper. You're supposed to be the best organization in that organization of police. You're the best unit of the PNP. You're the show window of the PNP. Well-trained people in the PNP. And there you are, equipped properly. By whom? By the people there. Lahat ng tao sa Pilipinas, yung mga gamit nila, yung mga training nila, saan galing yun? Sa taong bayan. What gave you the right? Na mismo, pati yung mga tao, yung mga follower, sasaktan ninyo. O isusuppress ninyo. O hindi nyo igagalang yung compound, yung pinalagyan nila, yung property, sisirain ninyo yung bakod. You have no right to do that as policemen because you are also public servants. Yun ang ilagay nyo sa utak nyo, mga PNP. Huwag nyo idama yung buong organisasyon dahil sa
binigyan kayo ng command, and then yung pag-exercise ninyo, sip-sipan kayo. Sige, sunod ako, sir. Sunod ako. O, baka meron ako dyan, ha? Meron akong inaabangan dyan, ha? Alam niyo, lahat ng tao, mga PNP, AFP for that matter, pati mga tao sa gobyerno, tandaan nyo to. Lahat ng ginagawa ninyo sa bansa na to ay nagiging parte ng history ng bansa natin. You do not go down in history as the worst people in the organization. You do not drag your organization down, and then you do not develop that attitude, that arrogance, that abuse of power na yung taong bayan ayaw nang maniwala sa inyo. Back to you. Komentuhan po natin. So imagine ang isang dating kapitan ng Armed Forces na si Captain Clemente Enrique Jr. ng Scout Ranger to. Galit na galit siya kasi nga nakita niya yung video, full battle gear. Ang mga tao dun sa KOJCE, wala naman. Hindi naman sila private armed group o meron silang mga baril o private army. Wala. Sila sila isang nananampalataya at isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kumbaga, pananampalataya lang sa ating Panginoon Diyos ang kanilang ginagawa doon. Pero yung lusubin na napakaraming pulis at full battle gear, parang overkill na nga talaga yun. Makikita naman natin sa video na pinalabas nila yung kanilang CCTV kung ano yung mga totoong nangyari doon sa palibot na yun. So, medyo parang ngayon lang ginawa. Ngayon lang tayo nakasaksi ng ganong karaming pulis na ang huli na yung nag-iisa. Sabihin na natin maraming miyembro ang KOJC, hindi naman sila lalaban. Hindi lang sila lalaban. Parang ano lang yan parang rally-rally, di ba? Rally-rally. So, kailangan, hindi natin sasaktan yung mga tao. Not unless na sinasaktan na yung mga pulis. Di ba? May mga transient. Dapat ganun na lang ginawa nila Yung panangga ba? Yung transient ba yan? Transient. Tapos may mga palo-palo. Ganun. Pero kung full battle gear, nakakatakot to. Sino kaya nag-utos dito sa ating mga kapulisan ng ganung bagay na full battle gear kayo? Kasi baka lumaban, ganun. At hindi pa uhuli ng patayan, ganun. Ng buhay pala, sorry. Hindi pa uhuli ng buhay yan, kaya kailangan full battle gear kayo. Parang ganun nangyayari So, sabi nga ni Sir Dado, nakakahiya. Huwag niyong idama yung buong organisasyon, yung buong institusyon ng Philippine National Police. Nakakalungkot nga naman yun. So, bilang isang dating sundalo, alam niya yung mga ganyang bagay. Alam niya. So, di ba? Nakakalungkot talaga mga kababayan kong Pilipino. Anong nangyari ngayon? So, ituloy po natin. Meron pa silang maraming tanong. Kapitan, si Admiral Prito, magandang gabi. Bilang isang law enforcer, tagapagpatupad ng batas, kung ang nag-utos sa kanya, tingin ng pulis ay hindi tama, pwede niyang arestuhin mismo yung nag-utos. Pwede niyang hindi sundin. Pwede niya hindi sundin. Kasi illegal order. So kaya abuse of authority. Maganon ba? Kung ako dyan, patuhan ko pa yung mag-order sa akin Sampal-sampalin ko Opo. Puta sir, bakit ba order na ganyan? Bakit kinakailangan? Masisira tayo. Yun nga, yung problema sa mga tao natin, parang robot No? Parang mga robot. Utusan kayo, gagawin ninyo. Obey first. Hindi nila iniisip na okay, may order. Chain of command. Disiplina tayo. Chain of command. Sige, sunod. Pero upon doing that, trabaho lang Kinakailangan ko sundin niya, trabaho lang. Isipin dapat ng mga tao on the ground, paano ko magagawa yung sinasabing tong gagong to na nag-order sa akin, kahit sino man yun, hanggang all the way up, paano kung gagawin siya na in such a way na yung pinakaman natin na wala ang internet. Wala internet ni Sir Dado. Yan. Ay
ay hindi AFP, everyone in government for that matter, the ILE, anyone who is part of this show. Yes, Kapitan? Dapat po. Opo. Nako, yung internet connection po natin na Kapitan, balikan ko lang kasi during sa press conference din pala ng pambansang pulisya dyan sa Davao ay nabanggit na hindi nila kinukonsidera din na may private army ang Kingdom of Jesus Christ. Tapos kung maalala natin, in good faith, isinuko yung baril at ipinagkatiwala. Okay, balikan natin. Kapitan, sa press con din ng pambansang pulisya dyan sa Davao, hindi nila kinukonsidera nga na merong private army ang Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng mga panunulsol at paninira ng iba to the point na, di ba, na bahagi pa na marami daw baril ang butihing pastor at isa pa sa mga akusado na to the point na isinuko at ipinagkatiwala yung ibang mga baril para mawala yung agam-agam na gamitin ang mga ito para ipagtanggol, no, in case na magkaroon nga ng pagsisilbi ng arrest warrant. Pero sa kabila po nito ay excessive. Sobrang puwersa pa rin po. Merong mga choppers, merong mga snipers, mahaba po yung kalibre ng armas na pwede naman pala silang humingi ng permiso na makapasok sa matiwasay at matayapang pamamaraan. Correct. Marami ng mga operations ang PNP, review niya yung mga files, review niya yung history na malumanay sila. Pag ang pulis pumasok na tensyonado sila, magiging tensyonado rin yung mga supporter nung hinuhuli nila. At saka sabi ko nga kita mo negative, hindi sila siguradong nandoon. Mali yung informasyon nila. Kung may intel sila na nandoon si pastor at nagkakape, nagre-relax doon, nagsisiesta, mali informasyon na lang nakuha. Tapos, yung sa baril, hindi porke may baril, yung tao, nag-granting kunwari sinoli na, okay. Pero kunyaring hindi sinoli. Hindi porke may baril, authorized na ang pulis natin, rat-rating ka, bariling ka. Maximum tolerance pa rin. Hindi, ang rules of engagement nga, unang bibira, yung kalaban mo. May yung ganun ba? Hindi, otherwise, yung mga issue sa mga baril-baril nila pastor, ng KOJC, wag double standard. Ang dami-daming tao may baril. Otherwise, isara nyo yung FEO na yan, yung firearms licensing, wag na kayong magpa-issue ng baril, ng LTOP, wag na. Kasi wag bigay ng permit to carry. Kasi ang ginagawa ninyo, wala pang krimen, criminal yung tao. Mali naman. May right ang bawat tao mag-own ng baril. No? Ngayon, sinoli yung baril. In good faith, sinoli. So, ibig sabihin, hindi ako maglalaban. So, why will you listen, or why will you think na ito lang ang paniniwala mo na hindi siya magpapahuli ng buhay? Ito, kinalimutan yun, nagsoli ng baril. O paano mo ipagduduktungin? So, ibig sabihin, hindi siya magpapahuli ng buhay na manlalaban siya. Tapos doon, pastor siya. Bakit niya sasabihin sa mga tao niya na, magano kayo, protektahan niyo ako hindi naman ganun yung tao. Hindi naman siya ganun Hindi nga nanlaban yung mga silang baril doon yung mga KOJC. Kasi kung tutusin, you can read between the lines na may bilin pa si pastor for your safety, huwag kayong lalaban. You read between the lines, tignan ninyo yung mga pangyayari. Nagaan yung mga tao, pero hindi naman silang brutal na may baril. Kaya nga palpak lahat yan, yung ginawa na yan Sorry sa PNP, Sorry. Pero you're being led into something that will result to the failure of the organization.
yung sinisira kayo dahil sa mga palpak na mga nag-uutos. Opo. Back to you. Tsaka Kapitan, wala ring history ng karahasan na ginawa ni Pastor Apollo at ng Kingdom of Jesus Christ para itag talaga na dapat ganito yung pwersa natin kasi napakadelikado. Meron lang nagsulsol doon na parang kinukonsidera nilang terorista, maraming hawak na baril, pero sa mahabang panahon ng ministry ni Pastor Apollo, wala po tayong narinig na pang-aapi o di kaya ay gumamit ng persa. Ang narinig natin, marami siyang mga tinulungan, mga nangangailangan, maraming miyembro ang natutuwa, maraming mga sa panahon ng kalamidad, tinutulungan po ng Kingdom of Jesus Christ at mga volunteers sa pangunguna ni Pastor. Kaya nga, ang ano doon, hindi dapat nangyari yun. Kasi sobra namang abuso. Tignan nyo warrant of arrest. Warrant of arrest. Porke ba ang tao may warrant of arrest? Babalusabasin mo na. Ganun ba ang ano? O sige, one step further. Pati ba yung mga tao sa paligid niya, ganun na rin ang trato? Saan nangyari ano yung rights nila? No? Meron silang karapatan guaranteed by the Constitution. Pastor Kibuloy na may warrant of arrest. Hindi naman diretso yan sa sa galos, hindi naman diretso yung bita yan Hindi naman diretso na firing squad yan. Wala nga firing squad wala nga death penalty He still has the right to be heard sa korte. He still has the right to defend himself. And may warrant of arrest siya. Bakit? Nilitis na ba yung kaso niya? In absentia. Illegal naman yun. Ang guaranteed ng Constitution, he has the right to defend himself in any court. And he is supposed to be presumed innocent until proven guilty in that court. Ba't ganun? Mali yung approach. Totally mali. And it is a waste of taxpayers' money. Pagka ang taong bayan, napikon dyan, ang tingin nila sa lahat ng polis, gago. And the chief PNP should not allow that. Damage control dapat talaga. Kasi mali talaga. Kahit sa mudaanin, mali. Back to you. Maraming mga kakilala ang butihing pastor, ang Kingdom of Jesus Christ, na mga military official, police official, bumibisita dyan sa compound, doon sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain. Pwedeng silang tanungin kung ano bang history ng grupo na yan. Ano ba ang meron dyan kay pastor? Di ba? Doon pa lang, makakakuha ka na ng information na peace-loving citizen ang butihing pastor. In fact, meron ding mga military official, humihingi rin ng mga advices, paano ba hinandle yung magandang management sa Kingdom of Jesus Christ, ilalim ng kanyang pamumuno, bakit ganito, ba't ganyan. So, kumbaga, parang hindi nila alam na kung sino ang butihing pastor. Maraming mga military officials na nakakakilala sa kanya, and ganito yung naging kapalit na parang itinuturing siyang terorista. I agree na wala talagang inassume lang talaga na magpapatayan Ganun lang, inassume. Kaya ganun karaming tao, ganun ka-armado, saka nakakita nun. Ganun na baka yung mga polis natin? Kung na kailangan mag-retraining yung ganyan, yung SAP, buong SAP. Kung ako lang masusunod pare-retrain ko lahat yan. Lahat ng SAP. Sorry, SAP may mga matitinong official dyan, tsaka mga polis, nadadamay Pero kung ako yan, paparetrain ko lahat yan. Hindi yung military training, hindi yung combat training. Ite-train ko dyan, values. Puti, mali Yeah, it's supposed to be you're supposed to be functioning na meron kang you can discern what is right and wrong, how much force do you use, how much you will restrain yourself, ganun ba? Bilang criminal ba yung pastor? Diyos ko, para namang pastor yung tao.
Ba't papatulan nila ng ganun? Kapitan, wala namang history nga sila eh. Walang history na hindi kriminal. Kahit na kriminal, kahit kriminal, lagay na natin ex-convict o kaya whatever, that person na inaaresto still deserves na be treated na kung susurrender yung tao, hindi. Ngayon kung may statement yung magpapahuli ng buhay, before you engage na patayin yung tao, makita mo kung lalaban talaga, may hawak na baril. Yun naman yung nasa libro yung rules of engagement. Opo. Pero yung ginawa nila, in-assume nila, nandun, giniba yung pader, papasok sila, tapos nun, yung yero ba yun? Yung yero na bakod. Tapos nun, yung color na bakod nila, giniba. Tapos nun, nakita yung mga tao, mali, meron pa silang mga pang riot na equipment. Para naman, at saka di sila nag-iisip. Hindi nila, kumbaga they were so busy o engaged in thinking na basta man-neutralize yan. Yung pastor na yan, makuha natin. Meron tayong kunyaring timetable, kung ganun ba ang PNP, ganun ba? Meron tayong timetable, etc. Tapos nun yung tao, hindi, ay naku, Diyos mio, yun naman mali naman talaga yan. Yung tao, hindi naman pwedeng basta-bastang ganunin eh. And then, magsa-search kayo, wala naman kayong search warrant. Talagang demanda abutin ninyo. Ngayon, ipoprotektahan ba kayo ng legal ninyo? Demanda, tapos yung kaso na, baka makulong pa kayo eh. Matanggal kayo sa serbisyo. All for what? For obeying something and then not having that latitude, that intelligence, ng yung katalinuhan na pwede namang exercise yan properly. Pwede ayusin na hindi pa nila iniisip yung repercussion. That is Duterte country. That is MILF country. Yung buong Mindanao ba? Tapos ang daming retirado dyan. Yung mga retirado nga gusto sumami, sinasabi ko, huwag kayong makikialam dyan. Pabayaan nyo. Because ba't tayo upakan natin yan? Magse-self-destruct naman yung mga yan. Basta tayo, inisip natin yung natin, yung guerrilla namin. Ayaw namin mabayaran ng politika. Opo. Dahil sa tinatanong nyo sa akin, opinion ko lang to. Opo. Ang dyan, mali talaga yung ginawa na yon. It could have been done in a better way, in a peaceful way, in a more civilized manner, which is what you should expect from your police institution. Gusto nilang maniwala tayo sa kanila, PNP. Dapat you try to get the people na yung tiwala namin. Ginawa ninyo, you're adding up to the distrust. Sino maniniwala sa inyo? Meron na nga kayong may issue, mga PNP, di ba? May issue kayo ng droga, may issue kayo ng mga abuso, may issue kayo ng mga pinapatay, may kinikidnap. Tapos ngayon, dadagdagan nyo pa ng ganyan. Naku. Opo. Kaya nga, ang hirap ng posisyon ng PNP. Parang, ang hirap salbahin eh. You're trying to save the institution, pero yung ginagawa naman mali. Ngayon, kung authorize siya ng presidente, something is wrong, BBM. Inauthorize mo, tignan mo nangyari. Sorry, Mr. President, pero kung yan inauthorize mo, dapat nagbigay ka ng guideline. Dapat sinabi mo, baka naman gagawin nyo, ganito, ganyan. You lack the imagination. Baka nagsip-sipan sa'yo lahat eh. Para ako may promote agad ako, bla 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 bla. O tingnan mo nangyari. Pati yan, backfire Malacanang. Nasisira na ngayon Malacanang sa taong bayan. Gagawin nyo pa yan. Patawag kayo unity. We have to unite. Babanatan nyo ng ganyan. Gaano kahirap yun? Gaano kahirap yung mag-unite ang taong bayan over something na nation building o kaya gera. May girahin tayo ng China, we have to unite. Yung ginagawa ninyo, divisive eh.
Kaya nga, dapat ang ginawa ng Malacanang, kung sa kanila galing yung order and then through DILG and then through PNP, dapat ang ginawa, merong parameters. Walang masaktan. No? Do it in a way na peaceful. Yung tama, maximum tolerance. Pero nagpadala ka ng 2 batalyon. Doon pa lang mali na eh. Back to you. Opo, at kung matatanda natin, bilang panghuli na lang sa akin, Kapitan, dahil, di ba, inusig kung bakit magpapadala ng maraming mga polis, no? Especially Special Action Force, 2 batalyon yan eh. Ang palusot, ang rason ng PNP, sinabi ni spokesperson Colonel Jean Fajardo. Puputol. Opo, ang sabi niya, ang reason daw ng pagpapadala ng 2 batalyon dyan po sa Davao ay, sabi dito, SAF units have long been deployed in Davao region and are distributed across various provinces. It is not concentrated solely in Davao. Pero nakita natin, na-conclude natin na yung mga puwersa ng Special Action Force, dyan pala ginamit. Sa pagsisilbi lang ng warrant of arrest, ang target lang, ilan lang, si Pastor Apollo Kibuloy lang. At yun nga, doon ginamit nila, nakikita natin, heavily dala nila yung mga malataas na kalibre ng baril. At kumbaga sabi mo nga, nag-aaksaya lang ng oras, pwede naman sa mahinaong pamamaraan, sinamahan pa sila ng mga abogado, pati yung mga hindi nasaklaw doon sa kanilang arrest warrant, pati yung mga sasakyan na pinagdudahan pa nila na baka daw nandoon nagtatago, gusto pa nilang i-visual search kahit na mahirap sa tao na doon magtago kasi napakainit kasi naka-off yung sasakyan. Pati yun, pinayagan pa. Pwede naman palang dumaan sa ganito. And kumbaga, dito ba sila sinanay ang elite force ng pambansang pulisya para mag-serve ng kagaya nito? And asahan ba natin na may kagaya rin ito na pagsisilbi ng arrest warrant sa iba pang mga individual na subject ng warrant of arrest? Yan yung sinasabi ko kasi na na yung mga chess move, no? Kasi chess move ng Duterte camp, hanggang June 30, pinapahinog. Parang ganun ang dating. May mga talk, yung mga vlogger na hindi pahinog. Pulboronic video, pulboronic evidence, mga ganyan. So, ang dyan, dahil sa overview, magkaroon ng hearing na 4 sa Senado na hindi naman lumabas yung sa PDEA leaks, yung ebidensya na sinasabi na nakita, etc., na binanggit na sa blue folder, and then yung isang vlogger sinabi, ito, nasa akin yung blue folder, pinadala sa akin, pinostage nila. So, ang tao na build up at inihintay yun. Pero, hindi pa pwedeng ilabas. Bakit hindi ilalabas? So, ang tao nagko-conclude kasi hindi pa hinog. Sino hindi pa hinog? You guess it right. Now, habang gano'n nagpapahinog, huwag kayong magalit, mga supporter ng Duterte. Real talk lang ako. Dito naman, sa kabila, sa administration, huwag rin kayong magagalit at mga loyalista, real talk lang ako. Kasi galit ako sa lahat ng politiko nagagalit ako sa lahat ng politiko, nagsasuffer ang taong bayan Dito naman sa kabila, iniisip niya, ganyan, yan ang weakness nyo. Hinihintay ninyo yung araw ng pagkahinog, kaya susungkitin ko na yan. Bububutin ko. Kaya from the time na nagsasalita ako ng analysis na ganon, up to now, ang sinasabi ko is, from now to the time na may hinog, kikilos yung administration to prevent. Kung ako man si BBM, papayag ba ako na hintayin ko, papalitan nyo ko, ipi-people power nyo ko? No. Kung ako si BBM, pakulong ko kayong lahat. Gagamitin ko yung PNP ko. Gagamitin ko yung AFP ko. Tiwala ako na susunod sila sa akin. Sinasabi ko yun tapos nun tingnan nyo. Ngayon, kita nyo ngayon, ino-orderan 2 batalyon na SAP.
that you have to look at it from a higher perspective. What is the effect or what is the cause and what is this happening in front of us? It is simply showing that the administration is so afraid. That's why they have to do something na para matakot lalo ang taong bayan, para hindi mag-decide. Pero in so doing, backfire eh. In so doing, lalo nagagalit yung taong bayan. So yung sinabi mo na there might come a point na sunod yung iba. Yes, but I'm telling you, administration, wrong move din yon. Kasi all the more mong tandaan nyo, administration, BBM, for that matter, DILG, lahat kayo, AFP, PNP, for that matter, ang ginagawa nyo is all the more binibigyan ng rason na maghimagsik ang taong bayan. Yun ang iniiwasan natin lahat. Pagka tayo nagpatayan, and in a situation na merong tayong nagbabadyang gera, tuwan-tuwa yung China na mangyari yan. Kaya nga administration, hayaan nyo na lang na mag-rally yung tao, huwag nyo marangin yung rally. Let the people vent out yung galit nila. Ang dapat gawin nyo na lang, kung ano yung issue, dinggin ninyo. Teka, mag-usap tayo. Ano ba yung ano natin? Ano ba, bakit kayo galit na galit sa akin? Bangke, sasabihin ng mga tao. Okay, magpapadrug test ako. Ganun kasimple. Kung noon ginawa, sabihin mong parang Jeme, I'm sorry, pala, tao, patatawarin ka. Tagal-tagal mong binibitin yung drug test na yan eh. So, ano pa yung mga issue? Nakawan, abuso sa yung PI na yan, talagang PI. Tapos yun, yung mga, pati yung resolution 10, lagi namang issue yun eh. Yung mga senator natin, ang daming issue. Dinggin nyo yung issue, rising prices, etc. Bigas, pangako, nasaan yung mga bahay? Wala namang bahay ka. Ano yung pangako? 1 million kada taon. Ano yun? Niloko mo kami. Ganon ang iniisip ng tao. So you have to address it. You have to hear the people. You do not prevent the people from venting out yung kanilang problema. Dinggin mo and then mag-act ka. Show the people that you are going towards good governance. Pagka hindi, babanata mo ng martial law na creeping. And then, biglang martial law o kaya declare ka ng gera, wala. Patay tayo. Wala tayong mangyayari. Pansitan lang tayo. And that abuse of power, sabi ko nga sa inyo, lahat. Lahat for that matter na nasa gobyerno. At lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino, whatever you are doing now, it's all being recorded in our stupid history, in our God-forsaken history na nakakainis, nakaka-disappoint na history natin. In our long list of mga kalukuhan sa history natin. Yan, Pilipinas, naiiwan na. Naiiwan na tayo. Dahil sa inyong mga politiko, mga kanya-kanya kayong mga ginagawa, kanya-kanya kayong mga agenda, self-service, self-preserving, mga, maubos yung salita eh. Maubos yung oras. Komento muna natin bahagya. Ayun tuloy, inilabas na ni Sir Dado yung kanyang galit, lahat ng kanyang kasi lumabas na yung chess move eh. So, ang laro kasi niya Games of the General eh. Eto, inilahad niya yung chess move ng bawat side. Na-sermonan tuloy mga DDS. At yun din naman mga administrasyon kasi nga sa panahon ngayon ay ayaw na niya sa politika. Narito na siya sa FGF eh. So, como hinihingi ang opinion ng ating si Sir Dado, si Commander Dado ng FGF, nasabi niya tuloy lahat-lahat ng kanyang yung kanyang sentimiento sa dalawang grupo na dalawa lang naman ang grupo Duterte, Marcos. Yun lang ang nagkakaano eh. So, ibinigay niya lahat ng kanyang baraha doon, yung kanyang hinaing. So, nailabas talaga niya ang kanyang sama ng loob dun sa puntong yun. Lumabas na, umaba na, di ba? So, ito ngayon po natin, neutral na kasi si Sir Dado eh. Ang kanyang nasa sa puso ngayon ay ang Filipino Guerrilla Forces. So, ituloy po natin.
nakaka-disappoint na history natin. In our long list of mga kalukuhan sa history natin, yan, Pilipinas, naiwan na. Naiwan na tayo. Dahil sa inyong mga politiko, mga kanya-kanya kayong mga ginagawa, kanya-kanya kayong mga agenda, self-service, self-preserving, mga, ay nako, maubos yung salita eh. Maubos yung oras. Kulang ang isang taon para sabihin lahat ng ano. Kapitan. But you see, Easy lang, lahat tayo involved. And yung history natin, ginagawa natin. And we are all contributing to it. Ang masama, itong gobyerno nato at itong mga politiko, and hopefully, kung itong susunod na gobyerno, ay hindi kayo magko-contribute din, ha? Baka mamaya may bagong gobyerno, tapos yung parehas din. So, yung Pilipinas hindi na umusad. We have the same problem. And the problem is politika at saka korupsyon. Yun yung main problem natin. Pero a deeper problem is yung ating value system. Mas una yung personal kaysa sa nationalism. Bakit yun? Kap, maraming salamat po sa inyong panahon at easy lang. Easy lang tayo, Kap. Hindi, okay lang. Okay lang. Yes, I have sir. to bring out what I feel, yung conviction eh. Kasi kung hindi, walang nag-iisip sa Pilipinas eh. Panay mga palpak tayo. Opo. Wala talaga. Nararamdaman po namin, Kap, ang alab ng inyong damdamin para po sa isang mas sigla at masaganang Pilipinas. Mabuhay po kayo, sir. Salute. Snappy salute, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat si retired Army Captain at ngayon ay isang political vlogger na si Clemente Dado Enrique sa issue nga po dito sa Kingdom of Jesus Christ, mga kapartners. Ibabalita muna tayo. Yan po guys, so yun po ang kompletong interview ng ating dating kapitan na si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers at ang ating Commander Dado ng Filipino Guerrilla Forces. So yun, napakaganda ng mga kanyang opinion dun sa mga interview nila ni Sir MJ, Sir Admar, Coach Oli at si Boss Dada. Sila po yung mga nagtanong doon. Dito sa SMNI Nightline News. Maraming salamat po sa inyo, SMNI. So, yun. Tayo po ay magpapaalam muna saglit at tayo walang internet. Nakiki-internet lang tayo. Kumbaga, edit na lang ako ngayon. At pagka merong kapitbahay na magpapakonect na internet, ina-upload ko na lang po yung aking bawat video. So, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Salamat po sa inyo. And like, share, subscribe. At yun nga, hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga susunod na mga videos. Salamat po sa inyong lahat, sa aking mga subscriber. Thank you so much po. Kahit na bihira na tayo mag-live, tis lang, tis. So, salamat po guys at see you on my next vlog. God bless Filipinos. God bless each and every one of us. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Thank you so much.